Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang makapanindig balahibo nating mga patikim para sa paparating na chapter 1139 ng One Piece. Sana pala i-like yung videong to at sana huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter 1139 ay pinamagatang The Mountain Eater. Medyo maikli ang chapter na to fam dahil meron lamang itong 13 pahina. Ang karaniwang chapter kasi kadalasang binubuo ng 16 na pahina, kaya naman mas kakaunti talaga ang nilalaman ng chapter na to. Bukod pa dyan fam, ang buong chapter ay nakasentro lang sa grupo ni na Luffy, Zoro, Nami at Rodo sa loob ng Oros Castle. At sa wakas nga ay dito na natin makikita ang pinakaabangan ng lahat na pagpapakita ng ikatlong miyembro ng Monster Trio ng maalamat na Roger Pirates. Walang iba kundi si Scopper Gaban. Pero bago yan fam, ayunahin na muna natin ang cover story kung saan nagpapatuloy nga ang paglalakbay ni Yamato sa iba't ibang mga rehiyon sa Wano. Pagkatapos nga fam, napalihim na makapasok ni Yamato at Tama sa loob ng secret hideout sa Udon, ay makikita na natin ngayon si Hushu, nakaharap ang dalawa pang miyembro ng Flying Six ng Beast Pirates. At ito nga fam ay ang magkapatid na sina Page 1 at Ulti, na nagtataglay ng Devil Fruit na Ryuryonomi Model Spinosaurus at Ryuryonomi Model Pachycephalosaurus. Nakakapagtaka lang fam dahil sa tagpong ito ay sinusubukan ni Hushu na tapusin ang buhay ni na Page 1 at Ulti. Siguro ang mangyayari dito ay sa punto na papakawala na ni Hushu ang kanyang finishing blow para tapusin ang magkapatid, ay doon naman papasok sa eksena si Yamato upang atakihin si Hushu nang sa gayon na mapigilan ang plano nitong pagtapos sa dalawa. Sa ganitong paraan fam, may malaki ang tsansa na maging kaalyado ni Yamato sina Page 1 at Ulti. At mas maganda pa nga kung makapagsimula ng kanyang sariling pirate crew si Yamato, na binubuo naman ng malalakas na miyembro ng Beast Pirates katulad ng Tobiropo at All-Stars ni Kaido na sina King, Queen at Jack. Pagkatapos naman yan fam, ay pumunta na tayo ngayon sa nagbabagang mga pangyayari sa mismong chapter 1139. Kung saan dito na nga natin makukumpirma na si Scopper Gaban nga ang misteryosong individual na naghihintay sa pagdating ni na Luffy at ng Straw Hat sa Elbaf. Subalit gayon pa man fam, sa kung anong hindi pa natin malaman na dahilan, ay hindi pa nilagay ang totoong pangalan ni Gaban sa opisyal na pagpapakilala sa kanya sa chapter. At imbis nga na Scopper Gaban, ay Yasa nang nakalagay sa official introduction niya sa kwento. Kasabay naman ng pagpapakilala kay Gaban ay ang kumpirmasyon na siya nga talaga ang asawa ng napakaganda at sexing mandirigma na giant na si Ripley at ang siyang ama ng batang half-giant at half-human na si Colon. Sa chapter na ito na rin nga fam pinakilala ni Gaban ang kanyang sarili kina Luffy bilang The Minister of Love. At pagkatapos nga na makapagpakilala at makausap ang Straw Hats, ay kagad na nagtungo si Gaban sa isang lihim na bahagi ng Oros Castle. Ang lugar pa lang ito na pinuntahan ni Gaban ay ang secret treasure room ng Kastilyo, kung saan naman nakatago ang susi sa kadena na nakapulupot ngayon kay Prince Loki. Marahil fam ay nabanggit sa naging pakikipag-usap ni Gaban sa tatlong Straw Hats, ang intensyon ni Luffy na pakawala ng accursed prince, kaya naman dumiretso na kagad sila sa pinagtataguan ng susi nito. Pagkatapos naman yan fam ay lumipat na ang eksena sa Western Village, kung saan pinaliwanag ng mga giants sa ibang Straw Hat crew na kasalukuyan ang naninirahan ngayon sa Elbaf si Scopper Gaban. Dito fam ay ikinwento ng mga giants sa grupo ni Usopp kung paanong si Scopper Gaban ang siyang tumatayo bilang kaliwang kamay ng Pirate King. Dagdag pa ng mga ito, sa pagiging isang alamat ay may tuturing na kapantay lang ni Gaban sina Roger at Rayleigh. Ang pahayag namang ito ng mga giants ay kagad na nagpasiklab ng isang mainit na pagtatalo sa gitna ng One Piece community sa buong mundo. Dahil kung magkakapantay lang raw ang hari ng mga pirata na si Goldie Roger,
ang kanang kamay nito na si Dark King Silvers Rayleigh at ang kalalabas lang sa kwento na si Scupper Gaban ay mga nguhulugan na magkakapantay rin lang sina Luffy, Zoro at Sanji. Kung ako naman ang tatanungin fam ay mas maganda nga kung ganito talaga ang mangyari, na pantay-pantay lang ang Monster Trio ng Straw Hats. Dahil ang ibig sabihin nun ay pare-parehong malalakas ang bawat isa sa kanila, kaya naman mas mapoprotektahan nila ang buong crew at ang iba pang mga mahalagang individual sa kanilang buhay. Ang majority kasi ng hindi pagkakaunawaan ng mga One Piece fans ay nag-uugat mula sa Zoro at Sanji fans. At katulad nga ng mga nasaksihan na natin dati, ay hindi talaga makakapayag ang magkabilang panig na magkapantay lang sina Zoro at Sanji. O di kaya naman ay mas malakas ang isa kaysa sa isa. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Ayos lang ba sa inyo na magkakapantay sina Luffy, Zoro at Sanji? Kung paanong pantay-pantay lang rin sina Roger, Rayleigh at Gaban? Sa pagpapatuloy naman fam ay muli na ngang bumalik ang eksena sa grupo ni na Luffy sa loob ng Orest Castle. Dito nga ay nakuha na ni Scupper Gaban ang susi ng kadena ni Prince Loki mula sa loob ng secret treasure room ng kastilyo. Pagkakuha naman ni Gaban sa nasabing susi ay hindi niya ito kaagad binigay kay Luffy at sa puntong ito na niya sinabi sa ating bida na kung gusto ni Luffy na mapasakamay ang susi ng Accursed Prince ay kailangan muna nitong makuha ito mula sa kanya. Ibig sabihin yan fam, may hinahamon ni Gaban sa isang laban si Luffy at makukuha lang ni Luffy ang susi sa oras na matalo niya si Gaban. Ayan na fam, mukhang dito na magsisimula ang panibagong training arc ni Luffy. Kung matatandaan kasi natin ay isa rin sa Monster Trio ng Roger Pirates ang nagsanay kay Luffy at yun ay walang iba kundi ang Dark King mismo na si Silvers Rayleigh. Naganap nga ito fam 2 taon nang nakakaraan pagkatapos ng makasaysayang Marineford arc. Sa pagsisimula nga ng pagsasanay ay napansin ni Rayleigh na biglang napatulala si Luffy, kaya tinanong niya ito kung meron raw bang problema. Sumagot naman si Luffy at sinabing kayang-kaya raw pala ng crew ng hari ng mga pirata na makapagpabagsak ng ganito kalalaki at kalalakas na mga halimaw na wala man lang kahirap-hirap. Natuwa naman si Rayleigh na marinig ito mula kay Luffy, kaya napatanong ito kung nakuha na raw ba niya ang respeto ni Straw Hat. Pansinin yung eksenang yan fam, dito pa lang ay naglatag na kaagad ng foreshadowing si Oda na Monster Trio talaga ng Roger Pirates ang siyang magsasanay kay Luffy. Sa puntong yan fam, may tanging fundamentals pa lang ng haki ang nagawang maituro ni Rayleigh kay Luffy. Sinabi rin nga dito ni Rayleigh na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maituro kay Luffy ang lahat ng kakailanganin nitong malaman tungkol sa basic na paggamit ng armament, observation, at pati na rin ang Conqueror's Haki. Dagdag pa ni Rayleigh ay karamihan nga raw ng mga tao ay may posibilidad na mas maging bihasa sa paggamit ng isa lamang uri ng haki, depende sa taglay na kahinaan at kalakasan ng mga ito. Dahil dito ay pinayuhan ni Rayleigh si Luffy na alamin kung sa anong klase ng haki siya mas magiging eksperto at mula nga doon ay mas sanayin niya pa ang paggamit ng klase ng haki na yon upang mamaster niya ang paggamit nito. O diba fam? Dito pa lang ay nabanggit na kaagad ni Rayleigh ang mga mangyayari kay Luffy sa hinaharap at ito ay ang unti-unting pagiging dalubhasa nito sa paggamit ng bawat klase ng haki. Una na ngang na-master ni Luffy ang paggamit ng observation haki at mula nga sa pakikipaglaban ni Straw Hat sa isang advanced observation haki user na si Katakuri ay nagawa niya na ring matutunan kung paano gumamit nito. Kahit nga fam sa mismong kalagitnaan ng laban ni Luffy kay Katakuri ay ang pagsasanay pa din sa kanya ni Rayleigh ang kanyang naalala at mula nga sa training na yon ay nakahugot ng ideya si Luffy kung paano niya mai improve ang specific na uri ng haki sa pagkakataong yon. At pagkatapos nga fam na matutunan ng mas mataas na antas na uri ng haki na ito, ay doon na nagawang matalo ni Luffy ang kanyang malakas na kalaban. Katulad na lang ng advanced observation haki o future sight na ginamit ni Luffy para mapabagsak ang pinakamalakas na Yonko commander ng Big Mom Pirates sa si Katakuri.
Pagkatapos naman niya na yung armament haki yung sunod na nagawang mamaster ni Luffy. At sa gitna nga ng pakikipaglaban ni Luffy kay Big Mom sa loob ng Udon Prison sa Wano, ay nagawa nitong magamit ng advanced armament haki sa unang pagkakataon. At katulad nga ng nangyari sa laban ni na Luffy at Katakuri, ay nagbalik din sa alaala ni Luffy ang pagsasanay na ginawa sa kanya ni Rayleigh sa kalagitnaan ng laban nila ni Big Mom. At mula sa puntong yon ay nagawa ng magamit ni Luffy ang advanced armament haki sa pakikipaglaban, sa tulong na rin ng karagdagang pagsasanay sa kanya ni Yogoro. At ang huling uri nga ng haki na nagawang mamaster ni Luffy ay ang Conqueror's Haki. Nagawang matutunan ni Luffy ang paggamit nito sa kalagitnaan ng laban nila ni Kaido. Subalit hindi tulad ng pagkakatuto ni Luffy sa paggamit ng advanced observation at advanced armament haki, ay hindi nagbalik sa kanyang alaalang naging training nila ni Rayleigh. Ito ang dahilan fam kung bakit kahit na marunong nang gumamit ng advanced king haki si Luffy, ay kakailanganin pa rin niyang mas masusipang pagsasanay. Natuto lang kasi si Luffy na gumamit ng advanced Conqueror's Haki dahil naobserbahan niya ang ginagawa ni Kaido na pagbalot ng King's Haki sa kanyang mga atake. At katulad nga ng nabanggit na Rayleigh sa nakita nating flashback ng training nila kanina, ay merong angking natural na talento si Luffy, kaya nagawa nitong makopya ang ginagawa ni Kaido. At mula nga doon, ay natuto na ng paggamit ng advanced Conqueror's Haki si Luffy, na siya rin naman niyang ginamit sa pagpababagsak sa strongest creature in the world. Pero kagaya nga fam nang nabanggit ni Rayleigh sa umpisa ng training nila ni Luffy, ay hindi pa doon natatapos ang pag-aaral ni Luffy dahil katulad ng nasaksihan nating mga eksena sa kwento, ay may mas mataas na antas pa ng advanced na uri ng haki. Katulad na lang ng taglay na observation haki ni Shanks na binansagang anti-future sight, dahil direkta nitong pinapawalang bisang advanced observation haki ng kalaban, dahilan upang hindi makita ng kalaban ni Shanks ang anuman sa kanyang susunod na magiging aksyon sa laban. Isa pa yung nakakabilib na long-range Conqueror's Haki na ginamit naman ni Shanks laban kay Admiral Green Bull. Sa lakas nga ng advanced King's Haki ni Shanks sa pagkakataong yun fam, ay napasigaw na lang sa sobrang sakit ang Marine Admiral at napatakbo papalayo sa Wano upang maiwasan ng direktang komprontasyon laban kay Red Hair. Biruin niyo yun fam, malayo si Shanks kay Green Bull pero nagawa niya pa rin makapagdulot ng matinding pinsala sa Admiral at mapatok ba ito sa sobrang takot. At ang pinaka nakakawindangan na paggamit ng pinakamataas na antas ng Conqueror's Haki ay ang nasaksihan nating paggamit ni Emmet ng itinagong King's Haki ni Joy Boy na kaagad ngang nakapagpabagsak sa isa sa pinakamalalakas na grupo ng world government na 5 Elder Stars. Grabe talaga ang advanced Conqueror's Haki na yun ni Joy Boy fam dahil kahit napakaraming taon na ang lumipas, ay nagawa pa rin itong mapreserba ang kanyang napakalakas na haki sa loob lamang ng isang tali na binuhol niya kay Emmet. Sobrang lakas at sobrang layo ng nagawang maabot ng Conqueror's Haki na yun. At kahit nga si Imsama mismo na nasa kabilang dulo ng mundo, ay nagawa pa rin mapaluhod sa sakit at maapektuhan ng maalamat na King's Haki ni Joy Boy. Ayan fam ang mga halimbawa ng mas mataas na antas na haki na kailangan pang matutunan ni Luffy. At malaki ang posibilidad na si Scopper Gaban na nga ang siyang magtuturo nito kay Luffy mula sa magaganap nilang laban. Grabe, nakakasabik na talagang makita ang mga susunod na mangyayari sa final saga na to ng One Piece. Na-imagine niyo na ba si Luffy fam na magpapakawala ng sobrang lakas na Conqueror's Haki na katulad kina Shanks at Joy Boy? Yun nga lang fam, sa kasamang palad ay magkakaroon ulit ng break ang One Piece sa susunod na linggo. Pero wag tayong madismaya dahil nakaranas naman tayo ng 4 na linggong magkakasunod na chapter mula chapter 1136 hanggang chapter 1139 ng dire-diretso at walang break. Kaya kahit na medyo malungkot ay mas dapat tayong magpasalamat. Asahan na nga natin fam ng chapter 1140 ay lalabas ng Feb 21 para sa fan translation at Feb 24 naman para sa official English release. Ano sa tingin niyo fam?
Magagawa nga kaya talagang maabot ni Luffy ang antas ng lakas ni Joy Boy? Ano-ano nga kaya ang mga ituturo ni Scupper Gaban kay Luffy? Kasama kaya sa plano ng Roger Pirates ang maghintay si Gaban sa Elbaf para sanayin at gabayan ang susunod sa yapak ng kanyang kapitan na si Roger? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!